Hello mga kainday! For today's mini vlog, flex ko lang yung nabili ko ng ilang taon ko na pagkukuskus ng CR dito sa bansang Arabo. Ito na siya guys at binagyan ko siya ng pangalan na Ashley. Siyempre sikat ngayon si Piang kaya Ashley yung pangalan niya. At hindi niya lagi ginagamit yung Ashley kaya hindi niya malalaman charot. O di ba ang saya lang sa pakiramdam guys na kahit papano na mag-isa ka lang nagtatrabaho ay may naipupundar ka. At nang nagbakasyon nga ako last 2023 guys ay binisita ko siya. Siyempre, excited ako makita yung katas ng yung pinagpaguran sa loob ng ilang taon. Kaya ito na siya guys. At takot na takot. Umuwi ako guys, ay buntis yung nanay. Tapos makalipas yung ilang buwan, pakabalik ko dito sa Kuwait, ay pinasahan ako ng picture ng kapatid ko or video na ito na yung anak niya guys. O diba? Ang sarap sa pakiramdam na makita mo yung pinagpaguran mo ng ganito. Kaya sa mga katulad ko na OFW dyan, laban lang lahat ng mga pinapangarap natin o pinaplano natin sa buhay. Sabayan lang natin ng tiwala sa sarili at tiwala kay Lord. Lahat ito ay mangyayari at lahat ito ay makakamta natin. Ito na siya guys, ilang buwan na siya dito guys, itong anak niya, 'di ba? Ang laki-laki. Ang ganda niya tingnan. Kaso nga lang, ang usapan namin ng kapatid ko, siya yung mag-aalaga, tapos kapag nanganak, yung unang baby ay sa kanya, or ang usapan naman din, or depende na hati kami kung makailan ng baby, o naka ilang panganak yung nanay na baka. At ito palang pera na binili ko dito sa baka na nanay ay ito yung pera na galing sa amo ko na sa indemnity ko guys. Nung hindi ako umuwi nang natapos yung kontrata ko, kinuha ko yung 2 buwan ko na sahod saka yung sa ticket. Tapos nag-isip ako ng kung anong pwedeng i-invest. Kasi nga, kasi kung hawak mo lang yung pera ay mauubos lang nang walang katuturan. Kaya naisip ko na ibili na lang ng baka kasi pag ilang taon ang makalipas ay dumadami siya. At sa lugar naman namin ay hindi problema yung pampakain kasi medyo nasa bukid kami guys. Ganito yung lugar namin guys sa Pilipinas. Napakaganda ng lugar namin. Masyadong luntian, maraming mga nyug, saging, kaya hindi ka talaga mahihirapan mag-alaga ng mga ganitong klaseng hayop kasi nandun lang yung damo na kinakain nila. Mas mahirap kasi mag-alaga ng baboy guys kasi yung baboy ay kailangan mo talagang pakainin para lumaki. Ito naman mga ganitong hayop katulad ng baka at kalabaw ay kailangan mo lang magsakripisyo sa paglalagay sa kanya kung saan siya kakain. Kaya yan guys, ang saya-saya. At makalipas ang isang taon guys, nag-chat ang kapatid ko na naglalandi na daw ulit yung nanay. Kaya naghingi siya ng pambayad sa sa kanya, magkakasta ba doon sa lalaking baka. Kaso nga lang, hindi pala nila napansin, ito pala ay nalipasan na guys. Kaya nang pinunta nila doon sa lalaking baka, hindi naman siya nakastahan o hindi naman siya nalahian. Kasi ayaw niya na guys. Sabi ko ganyan pala siya. Ganyan pala yung baka kapag naglandi na dapat palahian mo na kaagad kasi pag nalipasan pala parang maghihintay ka na naman ng ilang buwan bago ulit siya maglandi. Kaya sabi ko sa kapatid ko, wag na lang kasi baka hindi pa naman nasa panahon. Kaya sabi ko, bantayan na lang niya kung kailan naman ulit maglalandi. Kaya ito siya guys, sayang lang yung pagod ng kapatid ko papunta doon sa lugar kung saan may lalaking baka. At ang baka pala guys ay magkaiba sa kalabaw. Ang kalabaw kasi pag naglalandi at nagpapalahi ay walang bayad. Pero yung baka guys may bayad. 1,000, 1K yung bayad kapag magpapalahi ka sa lalaki na baka. Kaya yung may mga lalaking baka dun sa amin, kapag may nagpapalahi ay nagkakapera. Pero yung unang baby ng baka ko guys ay hindi kami nagbayad kasi parang lang yun, nagbuntis siya ng hindi inaasahan. Parang tao lang, charot. Kasi sabi ng kapatid ko may nakawala daw na lalaking baka ng time na yon.
Tapos pumunta dun kung saan yung baka ko nakatali, sa lugar kung saan yung baka ko nilagay ng kapatid ko. Tapos nang makalipas yung ilang buwan, may nagsabi sa kanya na parang buntis daw. Hindi kami naniniwala kasi nga hindi namin nakita na nilahian siya. At hindi naman namin nakita na naglandi siya. Kasi yung kapatid ko first time din mag-alaga ng baka, hindi katulad dati na ang dati niyang inaalagaan ay kalabaw, kasi yung may kalabaw din kami guys, yung naiwan ng magulang namin sa amin. Siya yung nag-aalaga. Kaya nagtataka kami kung mabubuntis siya na hindi naman namin alam na naglandi. Pero habang tumatagal guys, ay lumalaki yung tiyan, sabi ng kapatid ko. At yun nga, timing guys, nang umuwi ako, ay buntis na siya. At makalipas yung ilang araw, umuwi ako ng June. Pag July guys, nanganak siya. Kaso hindi na namin nakita, hindi ko na nabidyohan kasi nang time na yon ay busy ako. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Basta umagang umaga, pag tingin ng kapatid ko, sabi daw ay nanganak na. At that time guys, doble yung swerte sa amin or doble yung blessing kasi magkasabay nanganak yung baka ko saka yung alagang kalabaw ng kapatid ko na kalabaw naming magkakapatid. Nanganak din ng time na yun. Kaso nga lang, yung pinanganak ng baka ko ay lalaki. Kaya sabi ko, mas maganda sana pag babae kasi mabilis dumami. Kaso no choice tayo kasi lalaki yung lumabas. Kaya sabi ko sa kapatid ko, kung ayaw mong palakihin or ano, sabi ko ibenta mo na lang, sabi ko. Or o kaya naman sabi ko, ipalit mo na lang ng babae para magkaroon ka na din ng baka. Kaso nga lang, yung kapatid ko guys ay mas pinipili niya yung pera kaysa sa mga hayop. Ako kasi, mas gusto ko yung may nakikita ako sa pinagpaguran ko guys. Kaya salamat din talaga sa amo ko kasi nang hindi ako umuwi, na nag-extend ako sa kanya, binigay niya yung pera para sa indemnity saka yung sa plane ticket. At ito yung naging simula kung bakit ako nagkaroon ng alaga na ganito. Tapos ngayon, this year guys, ay baka ano naman siya, manganak naman siya kasi buntis na siya. Kung hindi ako nagkakamali sa aking pagbibilang, ay manganganak siya ngayong March, ngayong darating na March. O di ba? Hindi nagagalaw yung nanay, dumadami. Kaya matyaga ka lang talaga sa pag-aalaga. Kaya masaya ako kahit papano kasi kahit mag-isa lang ko sa buhay, na ma-manage ko kung paano ako magkaroon ng mga ganito. Tapos ang saya din sa pakiramdam na yung pinagpaguran mo ng ilang taon ay makikita mo na ganyan, 'di ba? Kasi ang hirap talaga maging isang OFW guys, kaya dapat pag nandito tayo, maging wais tayo, 'di ba? Kasi para makita natin yung pinagpaguran natin. Kasi hindi naman tayo habang buhay nandito sa ibang bansa. At saka napakahirap din guys na yung ilang taon ka nagtatrabaho na wala kang nakikitang fruit of your labor, 'di ba guys? Meron ganito, mas lalo